Reading from the first letter of Paul to the Thessalonians, chapter 5, verses 16 to 24. Rejoice always, pray without ceasing. In all circumstances, give thanks, for this is the will of God for you in Christ Jesus. Do not quench the spirit. Do not despise prophetic utterances. Test everything. Retain what is good. Refrain from every kind of evil. May the God of peace himself make you perfectly holy, and may you entirely, spirit, soul, and body, be preserved blameless for the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and he will accomplish it. The word of the Lord. Thanks be to God. Maraming salamat, Brother Norman. Ngayon simulan natin ang paghihimay sa ating ikalawang pagbasa. Ano daw ang dapat maging damdamin ng bawat isa? Magalak. Magalak kailan? Always. Always, at all Lagi. times. So walang exception yan. Sa verse 17, ano pa ang dapat gawin? Manalangin. Salamat. Manalangin without ceasing. At verse 18, ano pa ang dapat gawin? Salamat sa Diyos sa lahat ng Kailan magpapasalamat? Sa lahat ng Sa pagkakataon. lahat ng pagkakataon, ibig sabihin, kahit maganda kalagayan mo o may mga pabad or Papasalamat pa rin. magpapasalamat. Bakit daw ganito ang kailangan gawin? Dahil ito daw yung kagustuhan ng Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos. At paano natin ma-attain ito? Sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. Sa verse 19, ano ang hindi dapat hadlangan? Ang Espiritu Santo. Siyempre, ang Espiritu Santo. At sa verse 20, ano ang huwag babaliwalain? Anumang Ang pahayag mula sa Diyos. Anumang pahayag mula sa Diyos. Sa verse 21, ano ang dapat gawin sa lahat ng bagay? Suriin. Suriin, hindi gawa ng gawa, dapat suriin. At ano lang ang dapat gawin? Mabuti. Kung ano ang mabuti. Sa verse 22, ano ang dapat iwasan? Tumayo ka sa mga gawain. Ang mga masasamang gawain. Yan, ha? Pakinggan mo yan, Brother Lito. Sa verse 23, anong panalangin ni San Pablo sa mga Tesalonica? Naway, lubusan kayong gawing banal ng Diyos. Lubusang gawing banal ng Diyos. Saan ano daw ba ang binibigay ng Bibigyan Panginoon? ng kapayapaan. Kapayapaan. Bukod doon, ano pa ang dalangin ni San Pablo? Panatilihin Na maging preserve sila. Panatilihin walang kapintasan ang buong katauhan. Ano pa? Espiritu. Espiritu, katawan, kaluluwa. So at dapat katawan. malinis, walang kapintasan. Hanggang kailan? Sa pagkaparito ng ating So dapat ma-maintain pala ang kalinisang yon hanggang sa pagbabalik ni Jesucristo. Sa verse 24, ano naman ang assurance natin na talagang magbabalik si Jesucristo? I-check yun sa Bakit? Sino ba nangako nito? si Lord. Si Kristo mismo. At anong klase siyang Panginoon? Tapat. Siya ay tapat, kaya makakaasa tayo na Mangyayari. gagawin Mangyayari. pa rin niya lahat ng ito. Ngayon po, napag-aralan natin ang tatlong pagbasa. Ano ang koneksyon ng Ebanghelyo, unang pagbasa at ikalawang pagbasa? Kung nung sa Gospel, tsaka first reading yung sinugo si John the Baptist at saka si Isaiah para magbigay ng prophecy na magbibigay ng pag-asa sa mga tao. At yung pag-asa na to ay nagpapagalak sa mga tao. Yes. Sa second reading, ganun din ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Thessalonica na dapat nagagalak din sila palagi, hindi lang yung pag-isang palagi. At kasama doon ang parating nagdadasal din at nagpapasalamat. Kasi yung mga pangako ng Diyos, i-check na mangyayari. Amen. Yung habang naghihintay tayo sa pagbabalik ni Lord Jesus Christ, maghahanda rin tayo na dapat maging banal tayo, maging malinis sa buong pagkatao natin, para maging karapat-dapat na tanggapin talaga yung pangako niya ng kaligtasan at yung ng kaligayahan na nakaganap. Yan. Kaya pala naman, ikatlong linggo na Adviento, talagang ibang kulay ng ating kandila, rosas. At talaga pala ito nagbabadya ng kagalakan sa ating puso, sa ating paghihintay, sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ayan, so ngayon, malinaw na sa atin kung anong koneksyon sa tatlong pagbasa.
Ano naman ngayon yung hibla? Yung hibla na bibit-bitin natin mensahe sa atin ng mga pagbasa ito. Oo. Choice. Pagdating Pagdating niya. Oo. So ano kaya ang nabubuo nating hibla? ako, sis. Sige, Brother Carlo. Tiyak ang kagalakan sa pagdating ng Panginoon. Amen. Oo nga. Amen. Amen. Oo. Ano ba yung ano Yun nga naman, kasi doon tayo nagbabase sa ating pag-asa. At pag tayo may pag-asa, may tiyak na kagalakan. Sapagkat alam natin na kung ano yung ating inaasahan, mangyayari yung pangako ng Panginoon. Yes, amen. Yes, Lord. Oo, so ngayon, paano natin isasabuhay yan? No? Ang tanong sa atin siguro, challenge sa atin ng mga pagbasa sa Sunday na ito, yun bang ating buhay, yung ating pananalita, ay nagbibigay ng pag-asa at kagalakan sa mga tao sa ating paligid? Paano natin ito ginagawa? Carlo, nasa high school ka, di ba? Ay, college ka na nga pala. Tumatanda ka na, Sister Baby, aminin mo. Isa bang college student, may pagkakataon ng pwedeng gawin ito? Siguro po yung sa pang-araw-araw na gawain ko kasama mga kaibigan ko na Oo. pag may gagawin sila halimbawa masama, tapos ako yung parang pinaka God's advocate kumbaga na Oh, tuwan-tuwa naman ang mami at saka ang Yun daddy. siguro yung way ko po na magbigay ng pag-asa sa kanila na Yes. pagdating na yung Panginoon. So huwag yung gawin. Refrain from doing it. Amen. Nakikinig naman ba sila? Minsan. Ako yung ano niya, ako yung Pero kahit, Minsan tumujoin na rin siya. oo, hindi dapat ganun, di ba? Actually, ako talaga Yes. yung result Oo. ng mga naging kaibigan. So, kahit mga kabataan pa lang pala, pwede nang magawa ito na Pwede. yung buhay natin, pananalita, kilos natin, nagbibigay ng kagalakan, nagbibigay ng pag-asa sa mga tao sa ating paligid. Oo, kasi hindi lamang ilang kabataan ngayon, no? Nadadala sa depression, nadadala sa drugs, alcoholism. Pero kapag ka pinakitaan mo sa kanila na may pag-asa, may kaligtasang darating. Ako, napakalaking transformation ang magagawa ito sa kanilang buhay. At sa bawat isang tao na ating matatouch, napakalaking bagay nito. Amen? Amen. Amen. Yan, so napakaganda na ating natutunan sa liturgical Bible study for the third Sunday of Advent. No? So, siguro tama lang na tayo manalangin upang magpasalamat. Brother Lito, ikaw na. So magsitayo po Lead tayo na lahat. ating closing prayer. At let us put ourselves in the presence of God. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Panginoon, marami po salamat sa araw na to. At ipinagkaloob niyo sa amin ang inyong salita upang aming pag-aralan, matutunan, Panginoon. Nalaman po namin, Panginoon, na dapat kami maging galak sa inyong pagdating. Hindi lang po galak, Panginoon, kundi naging tiyak po talaga ang inyong pagdating. Hindi lang po dapat na isipin namin, kundi dapat maging tiyak po kami. Hindi lang kami maging handa, dapat maging masaya, Panginoon. Panginoon, kayo na pong bahala sa lahat. Kayo na pong bahala na ma-share po namin ito sa iba para malaman din po nila ang kagalakan na pagtanggap sa inyo, Panginoon. At sana maging daan din po kami para matupad po ang aming mitiin na maikalat po ang inyong mga salita at yun, makapagbago din po sa kanila. Panginoon, idinadalangin po namin ito sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Father, Son, Santo. Amen. Talagang may katiyakan ang kagalakan sa pagdating ng Panginoon. Ito may hibla ng Oasis of Love Catholic Charismatic Community. Kaya nga po yung catechesis o yung teachings ay pwedeng gamitin ng isang community kamukha nito. In fact, itong grupong ito ay nagsimula ng Liturgical Bible Study since year 2003. Pansinin po ninyo,
the three elements po ng ating liturgical Bible study. First, yung understanding the text. Ito po yung hinihimay nila yung tatlong readings. Gospel, first reading, at saka second reading. Second element po ay yung wisdom na makuha ng grupong ito sa mga readings. Ito po yung pagka pinag-connect na pinagdugtong-dugtong yung gospel, the first reading, at saka second reading. Ito po nakikita ang wisdom ng simbahan. At pangatlo po, yung applied wisdom na kung saan yung pong facilitator ay nagtatanong para yung ibibigay itong ating Biblia sa ating pang-araw-araw buhay. With just an application question, ibabato ng facilitator sa mga members. At dito mga kapatid, lalong umuusbong at nagbubunga ang liturgical Bible study. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Muli po ang ating website, www.liturgicalbiblestudy.com. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po muli si Father Aloy Yat SVD ng Christ the King Mission Seminary. Kaya po, natin itatandaan, the community that LBS together stays together!